Hello mga kaibigan, magandang araw, magandang gabi. Welcome po ulit sa ating YouTube channel. Ito po yung episode 5 ng ating lending series kung saan pag-uusapan at tatalakayan natin kung masama nga ba ang pautang. So dumako na po kaagad tayo doon sa talakayan na yan kung bakit nasasabi na masama ang pautang. Ang totoo po niyan is hindi naman po yung negosyong pautang ang masama. Ang masama po dyan is yung tanggap ka ng tanggap ng tubo o kita na hindi mo malang naipapamahagi yung blessing na nakukuha mo. Yun po ang nagiging masama doon. Yun po kasi yung may natural law po kasi tayo na giving and receiving. Kung may natanggap ka, yung 10% po nun is kailangan ibalik mo po sa tao, sa community o sa tulong. Yun po yun. Ngayon, pag tanggap ka ng tanggap, at hindi ka nagbabalik, isinisingil po sa atin yun ng law na yan. Natural law po yan. O sa ibang ano po yan is kinakarma po ang taong tanggap lang ng tanggap ng kita. Hindi lang sa lending yan, kundi sa ibang negosyo rin po yan. Kapag tanggap ka ng tanggap ng tubo at hindi ka man lang nagbibigay ng tulong sa ibang tao o sa community nyo, doon po kinakarma ang isang tao. Doon po nagiging masama yan. Yung bagay na yan. Kaya nasasabing masama ang pautang. Actually, hindi po masama ang pautang kapag nakakatulong ka sa kapwa mo. Ang masama po din po sa pautang is mataas mag-interest tapos ginigitpit mo rin yung tao. Doon po nagiging masama ang pautang. At yun nga po, pag antas mo na magpa-interest tapos hindi ka pa tumutulong sa kapwa mo o hindi mo, kahit yung 10% hindi mo malang naibibigay sa community nyo o sa tulong. Kung iisipin nyo po, 10%, kung kumita ka siguro sabihin na natin ng 100,000, 10,000 na ipapamigay mo, parang napakabigat sa'yo, napakahirap, di ba? Pero isipin mo, nakakapagbigay ka ng 10,000 sa community nyo. Gaano ka kasagana kung nakapagbigay ka ng ganun? Yun ang iisipin mo. Huwag lang yung tanggap ng tanggap dahil ang tinatawag po dyan, ang best example po ng law of giving and receiving is bigay ka ng bigay o give ka ng give, may exhaust ka rin, may inis ka o magagalit ka na rin sa taong binibigyan mo kasi na-unbalance mo yung law na yan. So bigay ka ng bigay ng bigay ng bigay without wala ka natatanggap na balik. Ngayon, kapag tanggap ka ng tanggap naman ng interest kita o kahit anumang bagay, ang best example po niyan ay yung timba ay sahod mo sa gripo, buksan mo yung gripo, hayaan mo makunot. Ngayon, yun po yung example ng tanggap ng tanggap. Kalaunan po, mas marami pong natatapon na tubig kaysa yung naiipon. Yun po yun. Ganon din po sa tanggap ka ng tanggap ng tubo, interest sa pautang mo, sa negosyo mong, sa ibang negosyo mo. Kalaunan po sa katagalan, mas marami pong nasasayang na pera kaysa yung nai-interest mo o yung nakukuha mo. Kasi nga, bigla ka na lang magkakaroon ng emergency pagkakastusan, nanakawang ka, nasunugang ka, kasi yan po yung paraan ng batas na yan, ng law na yan, ng kalikasan natin, para singilin sa'yo yung mga interest, sobrang interest na kinuha mo o hindi mo man lang tinulong sa kapwa mo. Sa maniwala po kayo hindi, ayan po ang law na nag-ooperate po sa atin. Hindi po yan superstition, yan po yung natural law. Sa ano po yan, sa metaphysics po, yan po yung mga natural laws ng universe. Kung meron po tayong law of gravity, law of electricity o law of karma, mayroon din pong law of giving and receiving. Meron nga tayong kasabihan na the more you give, the more you receive. Hindi pwede yung the more na you receive, the more you get. Hindi ganun. Kasi the more you give, the more you receive. Yan po ang isa po rin pong kahawig ng batas ng law of giving and receiving. Yan po yung totoo po diyan, kaya nagiging sinasabing masama ang pautang. Kasi minsan nakakabalita ka na nagpapalending na hold up, sunugan ng bahay o nanakawan o nagkagastos ng malaki, ay sasabihin ng tao ay kinarma yan kasi pautang ang negosyo. Hindi po yan. Yun po yung paraan ng law na yan para singilin ka sa mga sa mga kinita mo. Hindi lang yan sa pautang, kahit sa ordinaryong empleyado, kung tanggap ka lang ng tanggap din ng sahod mo at di mo lang maitulong sa kapwa mo yung ibang kinita mo, kinakarma ka rin yan. Ang po niyan is lagi kang nagkakaroon ng biglang pagkakagastos, biglang nagkasakit yung mo o biglang ka nagkaroon ng pagkakagastosan.
Yun po yung paraan para masingil sa yan. Kaya para po maiwasan po yan, kapag kayo pa nagpapautang o may negosyo po kayo, ugaliin nyo pong magbigay kahit 10% ng kinikita nyo. Mabigat po yan, pero yan po talaga yung sinusunod po ng mga lahat, karamihan ng mga negosyante, mayamang negosyante, o kahit yung mga hodyo. Sinusunod nila yan. 10 to 20% ng kinikita nila is binabalik nila sa tao o sa tulong, sa charity. Kaya napakayayaman nila. Kahit ang mga mayayaman tao, naintindihan nila yung law na yan, yung principle na yan, the law of giving and receiving. Kaya ang mga mayayaman, million-million din ang binibigay nila sa charity sinusuportahan nila. The best example yan is the great Henry C. Idol na idol ko po yan. Pero si Henry C, kaya mayaman yan lalo kasi napaka-generous niya. The more you give, the more you receive. Alam niya yung law na yan. Kaya napakayaman niya, kahit nawala na siya, yung kayamanan niya nandiyan pa rin. Kasi nga sa dami ng natulungan niya. Ang dami, lalong-lalong yung mga estudyanteng natulungan niya, mga scholar niya. Kaya yan po, alam po yan ng mga mayayaman. Kaya million po ang charity binibigay nila sa mga charity sinusuportan. Kasi naintindihan nila yan. Kung makabalita man siguro kayo ng negosyanteng na bankrupt o ano, kasi nga siguro mayroon siyang hindi naibalik sa community o sa tao sa kinita niya. So yan po yung katotohanan po dyan. Kaya kahit ikaw empleyado ka o may kita o may business kung ano naman, ugaliin nyo nga po yung tumulong, ibigay sa ibang tao yung kinita mo. Papansinin nyo po, napakagaan po ng pasok ng pera pag yan po ang sinunod ninyo. Kasi mula nung nagnegosyo ko ng lending, naging ugali ko po na 10% po talaga ang binibigay ko sa tao sa tulong. Ano po yan? Nung una, napakabigat ng kalooban ko ibigay yan dahil kikita ako ng 20,000 is 2,000 ibibigay ko for what? Bibigay ko sa taong nakaupo lang dyan o ano. Hindi ganun eh. So, ang naging ano ko po dyan, naalala ko po yung sinabi ni Jack Canfield, kung kilala po niyo siya, napakaswerte mo kung magbibigay ka ng ganyang kalaki. Ibig sabihin, napakasagana ng buhay mo. Pag nakapagbigay ka ng 2,000 na, libre, bigay mo. Diba? Kung 20, hirap na hirap ka pang ibigay, pagano na lang kahirap ang buhay mo. No? So, ganun po ang iniisip ko pag nagbibig. Kunwari, minsan kumita ako ng 30,000. 3,000 po kaagad talaga po yung binigay kong tulong sa iba-ibang paraan. Kasi yung pera po na yun, hindi ko naman po halos pinagpaguran, kuha ko lang sa interest. So, ibabalik ko po yan. Yan po ang pagsunod po sa law of giving and receiving para hindi singilin sa'yo sa mas malalang paraan ng law na yan. So, unang-una po pong tradition is mula nung nagpautang ako ng ganyan is mid-year Thanksgiving. Kung magkano yung kung parang bonus ko na rin yun, bibili ako ng mga grocery, minsan worth 10,000 o 15,000. Wala pong exaggeration yan. Wala pong pagmamalabis sa kwento. Yan po talagang ginagastos ko. So, binabigay ko sa mga kapitbahay. Alam yan ng mga kapitbahay ko. Tapos, pag birthday ko, bibili ulit ako ng mga grocery niyan. O kaya minsan, naisip ko, bigas, 5 kilong bigas sa 20 katao na napili ko. Kasama dyan yung mga borrowers ko. So, yan, papamigay. Tuwang-tuwa na sila mga. Anong nararamdaman po na pagbigay ka? Positive emotion. Tapos, pag December, end of the year Thanksgiving ko yan. Ganun na naman plus December. Hindi naman po sa pagmamayabang, nasa worth 25,000 ang naipamigay kong grocery. So iniisip ko, napakaswerte ko nakapagbigay ako ng ganyan 25,000 sa ibang tao. Kasi yung tinanggap kong interest o tubo, binabalik ko yun. Kaya mula nun wala po akong naramdamang karma o paniningil ng law of giving and receiving. Kung maniwala kayo hindi yan, wala pong pakialam ang batas na yan o Mother Nature kung naniniwala kayo dyan o hindi, alam nyo yan o hindi, basta yan nag-ooperate po sa mundo, sa paligid natin, sa buhay natin. Kaya ugaliin nyo pong tumulong. Empleyado ka man, may negosyo ka, lending man yan, sari-sari store kung ano man. Ugaliin mo yan. Mapapansin mo na lang katagalang ginagawa mo, nagiging malapit sa iyo ang pera. Nagiging maamo sa iyo ang pera. Yung pasok sa iyo ng pera is napakagaan. Yun po ang katotohanan po dyan. Kaya kung kayo po ay kumikita,
ibahagi nyo po sa ibang tao yung ibang kinikita nyo. Kaya 10%. Kumita kayo ng 10,000 sa isang buwan, okay, 1,000. Gawin nyo po yung sa iba-ibang paraan. Paano ba? Bumili kayo ng grocery, or kung mayroon kayong charity na sinusuportahan. Ako kasi may charity akong sinusuportahan sa online. Hindi po nila sponsor yung video na sa babanggitin ko na rin ito. Yung UNICEF for Children. Ayan yung ang nila, yung tinutulungan nila yung mga batang hirap mag-aral o kapos sa So ayun po, nagta-transfer po ako ng ng fund kung magkano man yung kinikita ko sa isang buwan. So minsan yung kalahati tina-transfer ko sa kanila o gini-Gcash ko. Yun po yung paraan ko para masunod yung law na yan. So yan po, ugaliin nyo nga po yung ganyang pag kayo po ay kumikita. So yan po yung paksa natin. Sana po katulungan ko kayo. Kahit ano man kayo, basta kumikita kayo, wag lang po kayong tanggap ng interest. Meron po ako napanood na video rito sa channel ni Weng Pinay TV. Masama nga ba ang lending? Kung panoorin nyo po, nandun po sa baba yung link. Totoo po yung sinasabi niya. Agree po ako doon. Kaya nagawa ko po rin po itong video na to dahil gusto ko pong dagdagan din yung sinabi niya. Pero napakaganda po ng sinabi niya. Panoorin niyo po yun at maliliwanagan po kayo. Kahit nga po ano po ang profession niyo, basta kumikita kayo, ibalik niyo sa community o sa tao, sa charity o sa tulong yung ibang kinikita. Tingnan nyo, gagaan ang pasok ng pera sa inyo. Yan po ang one of the greatest laws of the universe or the mother nature. So yan nga po, hindi po superstition po yan, principle po yan ng ating mundo. Natural law kung tawagin. Hindi po siya nagdi-discriminate. Hindi po nagdi-discriminate ang law of giving and receiving, parang law of gravity. Kung familiar po kayo dyan, high school tayo, napapag-aralan natin yan. Law of gravity, ibig sabihin lahat ng babagsak mo, bababa sa lupa. Ngayon po, so hindi rin siya nagdi-discriminate. Kapag nalaglag ka mula sa bubong, lalagapak ka. Hindi niya titignan kung mayaman, mahirap ka, gwapo, pangit, may pera o wala, may ngipin o wala. Babagsak ka dyan. Kasi yan ang law of gravity. So yan po, ganun din po ang law of giving and receiving. Mayaman, mahirap ka, sisingilin ka niyan kapag hindi mo siya sinunod. Ganyan po ang natural law natin. Hindi niya tinitignan ang itsura mo. Actually, hindi niya nakikita yung itsura mo. Kung ang nakikita niyan yung ginagawa mo lang. Kaya sample nga yan, ang electricity, ang kuryente is natural law din po ng kalikasan yan. Kapag hinawakan mo yung live wire, hindi niya makikita kung mayaman, mahirap ka, maganda, pangit, matangkad o maliit. Makukuryente ka talaga. So hindi siya nagdi-discriminate. Ganon din po ang law of giving and receiving o yung law of karma. So yan po ang katotohanan sa likod ng topic na yan na masama ba ang pautak. Yan po, sana po nakatulong sa inyo yung tip na yan at sana ugaliin po nga natin yung magbigay ng tulong o share the blessing. So kung may comment po kayo, tanong, i-comment niyo po sa baba at mag-subscribe po kayo sa ating channel at panoorin po yung ibang video kung nauna at para po kakuha kayo ng ibang tips pa. So maraming salamat po hanggang sa susunod nating episode. Magandang umaga po.